Nang i-message daw ng kapatid ni Glenda ang kasambahay, dito na nila natanggap ang nakapanlulumong mensahe mula rito. Nagre-ring lang po yung phone. Hindi po niya sinasagot. Naka-receive yung kapatid ko ng text na gano'n, na nasa kanya nga daw yung bata. Nagsimula na ang kasambahay na manghingi ng pera na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Nang makiusap sina Glenda na makita ang kanilang bunso, nagpadala pa raw ang kasambahay ng litrato ng bata kasabay ng mga mensahe na huwag kayong mag-alala, hindi ko siya sasaktan at subukan ninyo magsumbong, babalikan ko kayo! Kakit na pinagbantaan, nagpa siya sina Glenda na magsumbong sa QCPD Station 2 noong gabi ring iyon. Ayon sa follow-up investigation ng mga otoridad, napag-alaman na ibinaba sila ng sinakyang tricycle sa terminal ng bus papuntang PITX. Mula PITX, sumakay raw ng taxi si Joanne kasama ang anak ni Glenda. Sa mga oras na ito, alas 11 ng gabi, nag-text ulit si Joanne sa pamilya na sa Cubao na lang daw sila magkikita. Malikot tong suspect natin, no? Noong una, napunta na sila sa PITX dito sa Parañaque. Nagbago na naman yung isip niya. Kumuha ng taxi, nagpahati doon sa somewhere in Cubao. Nang magbigay na ng meeting place si Joanne, kinumpirma na agad din na Glenda na darating sila. Ang hindi alam ng kanilang kasambahay, kasama na nila ang mga operatiba ng QCPD Station 2, si Joanne. May mga instruction pa para kina Glenda. Wow, Joanne, ang dami mo namang gustong mangyari. Kampante na siya na talagang ang kausap niya lang yung bata, yung panganay na anak ng ating complainant. So nagkaroon ng conversation, nagpunta ng PJ Avenue tapos sa Prisco. Pasado alas 12 na madaling araw ng August 11, pinunta ka na ng mga operatiba ang meet-up location. Pagdating sa isang drugstore, hindi na nag-aksaya ng oras sa mga operatiba. Agad nilang binakuran ng suspect at binasakan ng kanyang karapatan. Karapatan ka manahimik ha. At huwag sa walang ibo. Ikaw ay aming inaaresto sa salang kidnapping ha. Ang batang si Lily agad na yumakap sa kanyang ate habang inaaresto si Joanne. Nahanap ng resibo ang taxi driver na sinakyan ni Joanne at ni Lily mula sa PITX. Nakita ko si ma'am at saka yung bata na kumaway sa akin para sumakay sa taxi ko. And then nung sumakay na po sila sa taxi ko, sila pinagpahatid papuntang bus terminal sa may Cubao. Nung nasa Muñoz Market na po kami, nagbanggit na naman po siya ng ibang location. Nakakarap ang kasambahay sa kasong kidnapping for ransom o Article 267 of Revised Penal Code. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Yung sa utang ko po, iniisip po kung paano ko makakabayad. Kaya po nagawaki. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Kaya yung kaso po, yung utak ko po kasi, para po kasi depressed ko, stress po kasi nga po, na-operahan lang po nitong January ko. Ang suspect, umaasang mapapatawad pa siya ng mga amo na minsan siyang pinagkatiwalaan. Nasasaktan ko, nagsisisi po. Yan sa nagawa ko po. Sana mapatawad po ako nila. Hindi na po mauulit to. Ay naman kay Glenda, hindi niya pagbibigyan ng pakiusap ni Joanne na iurong ang kaso. Tutuloy ko po. Kasi mamaya baka pagka di namin tinuloy yung nakalaya, gawin niyo sa iba. Diba? Kawawa naman din yung magagawa ng ganyan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.